Magandang araw at maligayang pagbabalik sa PH Movie Recaps. Ang palabas na i-recap natin ngayon ay isang action comedy at thriller na pinamagatang Back in Action na ipinalabas noong 2025. Paalala lang, magkakaroon ng mga spoilers sa mga susunod na bahagi. Nagsisimula ang pelikula sa isang magulong eksena sa loob ng isang nightclub. Makikita ang makukulay na ilaw, malakas na musika, at mga kabataang nagsasaya. Sa gitna ng kasiyahan, may isang ama na desperadong tinatawag ang kanyang anak na babae. Sinusubukan niyang pauwiin ang dalagita habang pinapansin ng mga tao sa paligid ang kanilang pagtatalo. May ilang kabataang nanunuya at tinatawag ang mga matatanda bilang boomers, habang patuloy na nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng ama at ng mga lalaking humaharang sa kanilang pag-alis. Hindi pa nauwi sa pisikal na gulo ang eksena, ngunit malinaw na ipinapakita nito ang banggaan ng dalawang henerasyon at ang kawalan ng kontrol ng mga magulang sa kanilang anak. Matapos ang eksenang ito, balikan natin ang kwento sa nakaraan. Taong 2010. Ipinapakilala ang dalawang pangunahing tauhan ng pelikula, sina Matthew at Emily, na parehong lihim na ahente ng CIA. Naghahanda sila para sa isang high-risk na misyon sa Europa. Ang kanilang target ay ang bahay ng isang kilalang European terrorist na nagdaraos ng engrandeng kaarawan para sa kanyang 8 taong gulang na anak. Sa likod ng masayang selebrasyon ng birthday party, may itinatagong lihim ang bahay ang ICK, isang digital key na kayang kontrolin ang mga kritikal na infrastruktura sa iba't ibang panig ng mundo. Habang naghahanda si Matthew sa pag-alis, mapapansin si Emily na tahimik na nakatitig sa isang pregnancy test. Hindi siya nagsasalita, ngunit malinaw ang ibig sabihin ng resulta. Bago pa man siya makapagsabi, minamadali na siya ni Matthew dahil kailangan na nilang umalis para sa misyon. Pagdating sa lokasyon, malinaw na hindi ordinaryong operasyon ang gagawin nila. Isang birthday party ng bata ang kanilang papasukan, kaya pinilit ni Emily si Matthew na iwanan ang kanyang baril sa sasakyan. Ayaw niyang may madamay na inosente, lalo na ang mga bata. Ang kanilang superior na si Chuck ay nagbigay ng huling instruksyon sa pamamagitan ng komunikasyon. Ayon sa plano, magpapanggap silang mga French arms dealers upang makapasok sa bahay. Habang naglalakad silang magkahawak kamay papasok sa party, mapapansin ni Chuck na may kakaibang closeness ang dalawa at bahagyang nagreklamo na maling ideya ang ipares silang dalawa sa iisang misyon. Sa loob ng bahay, maingat na nakikihalubilo sina Matthew at Emily sa mga bisita. Habang kinakausap ni Emily ang may-ari ng bahay, palihim siyang nag-spray ng kemikal sa kanyang kamay. Nang halikan ng lalaki ang kanyang kamay bilang pagbati, nakuhanan ni Emily ang fingerprint nito habang ang suot niyang relo ay nagre-record ng boses ng target. Matapos makuha ang mga kinakailangang detalye, palihim na pumasok ang dalawa sa opisina ng lalaki. Gamit ang fingerprint at voice authentication, nabuksan nila ang vault at nakuha ang IC key. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nag-activate ang alarm ng vault. Nagdatingan ang mga gwardya at nauwi ang tahimik na operasyon sa isang matinding bakbakan. Ipinakita dito ang husay ni Matthew at Emily sa close combat fighting habang sabay nilang pinapabagsak ang mga kalaban. Sa kabila ng dami ng gwardiya, matagumpay silang nakatakas palabas ng gusali. Inutusan sila ni Chuck na magtungo sa isang rendezvous point, kung saan naghihintay ang isang M16 agent na si Baron Andrews. Dito rin binigyang babala ni Chuck si Matthew na huwag banggitin kahit kanino ang tungkol sa ICK, lalo na kay Baron. Pagdating sa hangar, mainit ang pagbati ni Baron kay Emily, ngunit malamig naman ang pakikitungo nito kay Matthew. May palitan ng biro at sarkastikong usapan sa pagitan ng dalawang lalaki na nagpapahiwatig ng tensyon at selos. Habang nasa ere, inalok ni Matthew si Emily ng champagne para mag-celebrate, ngunit tumanggi ito. Dito na naramdaman ni Matthew na may kakaiba. Matapos ang kaunting pag-uusap, inamin ni Emily na siya ay buntis. Ipinakita niya ang ilang pregnancy test bilang patunay. Sa halip na magpanik, tuwang-tuwa si Matthew at sinabi niyang handa siyang bumuo ng pamilya kasama siya. Ngunit bago pa man tuluyang maging emosyonal ang sandali, biglang nakaramdam ng pagsusuka si Emily at tumakbo papunta sa restroom. Doon niya nalaman na hindi gumagana ang banyo, isang bagay na kahina-hinala para sa isang 11 hours flight. Tahimik niyang binalaan si Matthew at hindi nagtagal, isang flight attendant ang bumunot ng baril at humingi ng IC key. Sa mabilis na pag-iisip, inihagis ni Matthew ang key sa ere na naging dahilan para makaganti sila. Nagkaroon ng marahas na labanan sa loob ng eroplano. Habang nagkakagulo, isang bala ang aksidenteng tumama sa piloto, dahilan upang mawalan ng kontrol ang eroplano. Ang kalaban ay nagtangkang tumalon gamit ang parachute kasama ang ICK, ngunit nahulog ito palabas ng eroplano matapos masira ang buntot ng sasakyang panghimpapawid.
Sa gitna ng nalalapit na pagbagsak, isinabit ni Matthew ang huling parachute kay Emily, hinihikayat siyang iligtas ang sarili at ang dinadala niyang bata. Tumanggi si Emily at mahigpit na kumapit kay Matthew, sabay nilang binuksan ang parachute at nakaligtas sa pagbagsak. Matapos ang insidente, napagtanto nilang hindi na sila maaaring bumalik sa dating buhay. Dahil inaakalang patay na sila sa mata ng buong mundo, nagpasya silang tuluyang maglaho at magsimula ng bagong pagkatao. Lumipas ang 15 taon mula nang maglaho sina Matthew at Emily. Mula sa pagiging mga lihim na ahente, namumuhay na sila ngayon bilang isang ordinaryong mag-asawa sa Amerika. Mayroon na silang 2 anak, ang panganay na si Alice, isang teenager na palaban ang ugali at madalang makipag-usap sa kanyang mga magulang, at ang bunsong si Leo, isang tahimik ngunit matalinong bata na mahilig sa teknolohiya at gadgets. Makikita agad ang agwat sa relasyon ni Emily at Alice. Madalas ay may tampuhan at halatang hindi bukas si Alice sa kanyang ina. Samantala, si Leo ay mas malapit sa parehong magulang ngunit mas komportable sa kanyang mga device kaysa sa pakikisalamuha sa tao. Isang umaga, habang papasok sa paaralan, sinusubukan ni Emily na makipagbanding kay Alice sa pamamagitan ng pag-aaya na manood sila ng pelikula sa gabi. Ngunit tinanggihan ito ng dalaga at sinabing may pupuntahan siyang kaibigan para mag-aral. Hindi kumbinsido si Emily, ngunit pinili niyang hindi na makipagtalo. Pagkababa ng mga bata sa paaralan, lihim na nanmanman sina Matthew at Emily gamit ang binoculars. Napansin nilang may kasamang lalaki si Alice at tila may espesyal na relasyon ito. Habang pinagtatalunan nila kung dapat ba silang manghimasok o bigyan ng espasyo ang anak, nahuli sila ni Alice na naninilip at galit na tinawagan ang kanyang mga magulang, dahilan upang mapahiya ang mag-asawa. Sa gabing iyon, ramdam ni Emily ang bigat ng pagiging ina. Habang nagrereklamo siya kay Matthew tungkol sa pagiging sarado ni Alice, napansin niya ang laptop ng dalaga na patuloy na tumatanggap ng mga mensahe. Matapos ang mahabang pag-aalinlangan, sinubukan niyang silipin ang laman nito. Hindi agad mabuksan ni Emily ang laptop hanggang sa mapansin niyang may sticker sa likod nito. Nang matanggal iyon, lumitaw ang listahan ng mga password. Ginamit niya ang isa at nakapasok sa account ni Alice, kung saan nakita niya ang mga mensahe tungkol sa isang event na tinatawag na Chemical Apocalypse. Dito pumasok si Leo at ipinaliwanag na isa itong malaking party sa isang club. Nag-alala sina Matthew at Emily, kaya agad nilang tinrack ang lokasyon ng cellphone ni Alice at sinundan siya. Pagdating sa club, makikita si Alice sa VIP area, napapalibutan ng ilaw at malalakas na tugtugin. Walang pag-aalinlangan na nilapitan ni Emily ang anak at tinawag ito sa pangalan, pinipilit siyang umuwi. Ngunit bago sila makaalis, hinaraan sila ng isang grupo ng mga lalaking nanunuya sa kanila dahil sa kanilang edad. Tinawag silang boomers at minamaliit ang kanilang presensya. Sinubukan ni Matthew na pakalmahin ang sitwasyon, ngunit nang hawakan ng isa sa mga lalaki ang braso ni Alice, biglang kumilos si Emily. Sa isang iglap, sinunggaban niya ang lalaki at ibinagsak ito sa sahig. Sumunod ang isang mabilis at brutal na bakbakan kung saan sabay na pinabagsak nina Matthew at Emily ang buong grupo. Matapos ang gulo, napansin nilang may mga taong nagre-record ng nangyari. Agad na binura ni Matthew ang video sa isang cellphone, ngunit huli na ang lahat, may mga nakapag-upload na ng footage online. Pag-uwi, inamin ng mag-asawa kay Alice na sinilip nila ang kanyang laptop. Sa kabila nito, pinagbawalan pa rin nila siyang lumabas ng matagal. Galit na galit si Alice at sinabing aalis siya agad sa bahay kapag nag-college na siya. Mas lalo siyang nagduda sa kanyang mga magulang dahil sa kung gaano sila kahusay lumaban na hindi tugma sa kanilang sinasabing normal na buhay. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, si Chuck, ang dati nilang boss. Nabigla sina Matthew at Emily kung paano niya sila natunton. Ipinaliwanag ni Chuck na nakita niya ang viral video ng gulo sa club at agad niyang nakilala ang kanilang fighting style. Hindi nagtagal, ibinunyag ni Chuck na si Baron pala ang nagtaksil noon at ngayon ay kaalyado ng kanilang dating target. Binalaan niya ang mag-asawa na delikado na ang kanilang kinaroroonan. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang babala, biglang tinamaan si Chuck ng bala mula sa sniper. Kasunod nito, sinalakay ng mga armadong lalaki ang bahay. Agad na nagtago sina Matthew at Emily, at nang mapagtantong wala ang kanilang mga anak, dali-dali silang tumakas patungo sa garahe. Gumamit sila ng isang decoy vehicle para iligaw ang mga umaatake at mabilis na nagtungo sa paaralan ng kanilang mga anak. Habang tinutugis sila, inamin ni Matthew kay Emily ang isang matagal na niyang itinago, hindi pala nawala ang IC key sa plane crash. Itinago niya ito sa England, sa bahay ng ina ni Emily. Dahil wala na silang ibang mapuntahan, sinundo nila ang mga bata at dumiretso sa airport. Doon nagsimulang magtanong sina Alice at Leo kung bakit bigla silang aalis ng bansa.
Ipinaliwanag ni Emily na bibisita sila sa kanilang lola, isang taong sinasabi niyang matagal na niyang iniwasan sa kanilang buhay. Lalong nagalit si Alice nang malaman niyang nagsinungaling ang kanyang ina tungkol sa lola niya. Habang nasa eroplano, pinag-isipan ni Emily kung sasabihin na ba nila ang totoo sa kanilang mga anak, ngunit pinili muna ni Matthew na ipagpaliban ito. Pagdating sa London, gumamit ang pamilya ng mga peking passport at maingat na umiwas sa mga kamera. Sa isang parking area, nagnakaw si Emily ng susi ng sasakyan gamit ang mabilis at sanay na galaw, isang bagay na lalong nagpalakas ng hinala ng mga bata. Hindi nila alam, isa sa mga tauhan ng kanilang kaaway ang nakasakay rin sa bus at tahimik na iniulat ang kanilang lokasyon. Habang patuloy ang biyahe ng pamilya sa England, hindi nila alam na aktibo na silang sinusubaybayan. Sa kabilang panig, muling lumitaw si Baron Andrews na ngayon ay may direktang koneksyon sa mga kalaban. Sa pamamagitan ng surveillance footage sa paliparan, kinumpirma niyang buhay pa sina Matthew at Emily. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bantayan, lalo na ang mga bata, dahil sila ang pinakamadaling gamitin bilang leverage. Sa loob ng sasakyan, hiningi ni Matthew at Emily ang mga cellphone ng kanilang mga anak, kunwari para maiwasan ang roaming charges. Agad na tinanggal ni Emily ang mga SIM card at binali ang mga ito, bagay na lalong ikinagulat ni Alice at Leo. Sa kalagitnaan ng biyahe, naubusan sila ng gasolina kaya napilitan silang huminto sa isang gas station na may maliit na convenience store. Habang nagpapakarga si Matthew, pumasok sina Alice at Leo sa loob para bumili ng pagkain. Si Leo ay natuwa sa ideya ng isang full English breakfast, ngunit agad ding nadismaya sa itsura at lasa nito. Samantala, napansin ni Alice ang mga pangalan sa kanilang passport at nagsimulang maghinala na baka may tinatago talaga ang kanilang mga magulang. Ginamit ni Leo ang kanyang handheld gaming device upang maghanap ng impormasyon online tungkol sa mga pangalan na nakita nila. Nakakita siya ng isang kaparehong pangalan na matagal nang patay, ngunit hindi ito sapat para patunayan ang hinala ni Alice. Sa labas, napansin ni Matthew at Emily na may mga sasakyang unti-unting pumapalibot sa gas station. Hindi nagtagal, kinumpirma nilang sila ay natunton na. Bago pa makalapit ang mga armadong lalaki, sinindihan ni Matthew ang gas pump hose at ginamit itong parang flamethrower upang itaboy ang mga umaatake. Sumali si Emily sa laban gamit ang mga kasangkapan na nasa paligid. Mula sa loob ng tindahan, kitang-kita ng mga bata ang walang takot na pakikipaglaban ng kanilang mga magulang. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban hanggang sa mapilitan silang tumakas muli. Sa gitna ng gulat at takot, nagsimulang magtanong ang mga bata kung sino talaga ang kanilang mga magulang. Hindi pa man nakakapagpaliwanag sina Matthew at Emily, muling lumitaw si Baron at sinimulan ang isa na namang habulan. Upang makaligtas, gumamit si Matthew ng mabilis na taktika sa kalsada at nagawa nilang makatakas pansamantala. Dahil wala nang ibang pagpipilian, tuluyan nang sinabi ni Matthew at Emily ang totoo. Inamin nila na dati silang mga ahente ng CIA. Magkaiba ang naging reaksyon ng mga bata, si Leo ay halatang humanga at tuwang-tuwa, habang si Alice ay naguguluhan ngunit unti-unting tinatanggap ang katotohanan. Pinagalitan ni Emily si Leo nang aminin nitong ginamit niya ang internet para maghanap ng impormasyon tungkol sa kanila, dahilan kung bakit lalo silang natunton. Bilang pag-iingat, kinuha ni Matthew ang gaming device ni Leo at itinapon ito palabas ng sasakyan. Kinabukasan, dumating ang pamilya sa isang napakalaking mansyon, ang bahay ng ina ni Emily na si Jenny, isang dating kilalang M16 agent. Laking gulat ng mga bata sa laki at karangyaan ng lugar. Sa pagpasok pa lang, isang putok ng baril ang sumalubong sa kanila, si Jenny pala ay nagpapraktis ng pagbaril. Malamig ang unang pagkikita ng mag-ina. Habang ang mga bata ay abala sa pagtingin sa loob ng mansyon, kinausap ni Matthew si Jenny tungkol sa IC key na matagal niyang itinago roon. Hindi ito ikinatuwa ni Jenny dahil inilagay nila sa panganib ang kanyang tahanan. Habang nagtatalo sina Emily at Jenny tungkol sa kanilang nakaraan at pagiging magulang, dahan-dahang nauunawaan ni Alice ang bigat ng mga sakripisyong ginawa ng kanyang ina. Sa ibang bahagi ng bahay, ipinakilala ni Jenny ang kanyang nobyo na si Nigel, na sinusubukang magpahanga sa mga bata gamit ang kanyang mga gadget. Hindi nagtagal, sinalakay ng isang armadong grupo ang mansyon. Pinasabog ang gate at pumasok ang mga tauhan ng kalaban. Hindi ito alam ni Matthew at Emily na nasa wine cellar kung saan itinago ang IC key. Doon nila nahanap ang device pati ang isang liham na isinulat ni Matthew 15 taon na ang nakalipas, isang liham ng paghingi ng tawad at pangakong proteksyon para sa kanilang pamilya. Ngunit naputol ang sandali nang marinig nila ang tunog ng helicopter. Pagbalik nila sa loob ng bahay, nakita nilang bihag sina Jenny at Nigel. Mas masaklap pa, nahuli rin sina Alice at Leo ng mga armadong lalaki.
Dito lumitaw ang isang pamilyar na mukha, si Chuck. Sa malaking revelasyon, ipinakita niyang buhay siya at siya pala ang tunay na mastermind sa likod ng lahat. Ang kanyang pagkamatay ay isang palabas lamang upang manipulahin sina Matthew at Emily at muling makuha ang ICK. Ibinunyag ni Chuck na matapos ang plane crash noon, siya ang sinisi ng ahensya at nawala ng lahat. Ngayon, gusto niya ng paghihiganti. Kinuha niya ang ICK at iniutos na dalhin ang mga bata sakay ng helicopter. Bagamat nakalaya si Jenny at nakipaglaban, huli na ang lahat. Nakataka si Chuck kasama ang mga bata. Sa CCTV footage, napansin ni Matthew na bago tuluyang mawala sa kamera, nagpakita ng thumbs up si Leo, isang senyales. Naalala niyang may GPS tracker ang suot na ring ng bata. Ginamit nila ito upang matunton ang lokasyon ng helicopter. Natuklasan nilang dinala ang mga bata sa isang modern art museum sa London. Matapos matunton ni Matthew at Emily ang lokasyon ng mga bata gamit ang GPS signal mula sa suot na ring ni Leo, agad silang naghanda para sa huling operasyon. Ang destinasyon ay isang modernong art museum sa London, isang gusaling matao sa araw ngunit halos walang laman sa gabi. Sa kanilang pagdating, mahigpit ang seguridad ng museum. Upang hindi makatawag ng pansin, iniwan ni Matthew at Emily ang kanilang mga baril at gumamit lamang ng tahimik na paraan para makapasok. Gumalaw sila sa loob ng gusali gamit ang mga madidilim na pasilyo, maingat na iniiwasan ang mga gwardiya at kamera. Samantala, sa rooftop ng museum, pinaghahandaan ni Chuck ang kanyang plano. Dinala niya roon ang ICK at ang mga potensyal na buyer. Layunin niyang ibenta ang device sa pinakamataas na bidder. Nang tumanggi ang dating target na si Gore na bayaran siya, nagpasya si Chuck na ipakita ang tunay na kapangyarihan ng ICK. Sa isang utos lamang, pinatay ng kanyang hacker ang buong power grid ng London. Biglang nalugmok sa kadiliman ang buong lungsod, kabilang ang art museum. Ginamit ni Chuck ang blackout bilang patunay ng lakas ng device, dahilan upang tumaas ang tensyon at interes ng mga buyer. Habang nagaganap ang auction, napansin ni Matthew at Emily ang paggalaw ng mga tauhan ni Gore. Sumabay sila sa isang elevator patungo sa rooftop. Ngunit pagdating nila sa itaas, sinalubong sila ng mga armadong gwardiya, dahilan upang mapilitan silang makipaglaban ng harapan. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Baron Andrews kasama ang kanyang mga tauhan. Sa halip na arestuhin sina Matthew at Emily, ipinahayag niyang alam na niya ang buong katotohanan, si Chuck ang tunay na kalaban. Nakita niyang hindi nagbenta ng ICK ang mag-asawa, at iminungkahi niyang magtulungan sila upang iligtas ang mga bata at pigilan si Chuck. Magkasama nilang sinugod ang rooftop. Nabigla ang mga buyer at nagkagulo ang auction. Sa kaguluhan, tinangka ni Chuck na tumakasakay ng isang speedboat, dala ang mga bata bilang hostage. Tumakbo sina Matthew at Emily upang habulin siya. Hinarang sila ng mga tauhan ni Gore, ngunit isang sniper shot mula kay Jenny ang pumilit sa mga ito na sumuko. Nagpatuloy ang habulan sa tubig. Sumakay si Emily sa isang speedboat at muling nakasama si Matthew. Habang papalapit sila kay Chuck, inutusan naman nito ang kanyang hacker na iwan ang control station at dalhin ang ICK. Hindi alam ni Chuck na namataan ito ni Nigel, na agad na bumangga sa sasakyan ng hacker upang mapigilan siya. Sa gitna ng panik, sinubukan ni Nigel na gamitin ang ICK kahit hindi siya eksperto. Sa hula at instinct, napindot niya ang tamang command upang isara ang flood barrier na kanina'y binuksan ni Chuck, isang desisyong nagligtas sa London mula sa tuluyang pagbaha. Sa speedboat, napilitan sina Matthew at Emily na ihulog muna ang kanilang mga anak sa tubig, suot ang life jackets, upang mailayo sila sa panganib. Pagkatapos nito, hinarap nila si Chuck sa isang huling laban. Sa gitna ng suntukan at pagtutulakan, napilitang umatras si Chuck. Tumalon sina Matthew at Emily palabas ng speedboat ilang segundo bago ito bumangga sa flood barrier. Sa malakas na pagsabog, tuluyang nawasak ang sasakyan ni Chuck. Hindi nakita ang kanyang katawan, kaya nanatiling hindi tiyak kung siya ay tunay na patay. Matapos ang lahat, ligtas na nagkita-kita ang pamilya. Mahigpit na niyakap ni Emily si Alice habang pinuri ni Matthew si Leo sa kanyang katalinuhan at tapang. Dumating din si Jenny at, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagyakapan ang mag-ina. Sa huling bahagi ng pelikula, makikita ang pamilya na bumalik sa Amerika at dumalo sa soccer game ni Alice. Matagumpay niyang naipasok ang penalty kick at sabay-sabay na nagdiwang ang buong pamilya. Ipinapakita nito ang bagong simula at mas matibay na ugnayan nila bilang isang pamilya. Habang papalayo sina Matthew at Emily, biglang lumitaw si Baron at ibinunyag na hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ni Chuck. Sa huling twist, sinabi niyang kailangan muli ng tulong ni Emily, hindi lamang bilang ina, kundi bilang isang ahente.
Dito nagtatapos ang pelikula, iniwan ang tanong kung tuluyan na bang tapos ang kanilang lumang buhay, o nagsisimula pa lamang muli ang isang bagong misyon. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Muli maraming salamat at magkita-kita tayo para sa susunod na recap.